Sling. Breakfast, pero ito, raw fish. Uy, kailangan pala lutuin to at saka matagal lutuin niya. Yung ganyan, Oo, kalaki. malaki at saka medyo mataba siya, which is great. Busog, lusog. Yes, kaya si Chef JR, eto naman ang huhulihin. That is right. Mga giant gurami. Ibang challenge na naman na susubukan ni Chef. Ang laki talaga niya. Tingnan niyo Laki naman, niya, mga kapuso. sobra. Mas malaki pa sa mukha natin to eh. Parang siyang tilapia na giant, na sobrang giant. XL. Tilapia XL. XXL. Yes. Laki. Actually, ito isdang gurami, no? Yung normal size ito, para siyang tilapia. Oo. Okay. Pero itong giant gurami, ibang level sa laki at sarap. Aba, Chef. Ang tanong, ilang kilo ba tong giant gurami? I'm guessing 2, 3. Yeah, 2 or 3. Eh, masasagot ni Chef yan. Hi, Chef! Uy, ayun! Nalaglag yung gurami. Oo, pumapalag pa Kaloy! eh. Blessed morning, Ma'am Lynn. Medyo sakto yung tansya mo, Brother Kaloy. Itong hawak natin ngayon, naglalaro to sa 3 to 5 kilograms. Yan po yung parang usual size ng mga breeders sila dito. Nandito nga tayo sa Muñoz, Nueva Ecija para mamangha. First time ko rin pong makakahawak ng gantong isda, yung kanilang giant gurami. Ayan po, makikita ninyo. Ayan o. Ito, hindi pa to full grown mga kapuso, kasi this can grow as big as 60 inches or ilang kilo yun, more or less mga 10 to 15 kilos yung kaya pa niyang ilaki. At syempre, para malaman pa yung ibang info sa kakaibang isda na ito, eto may kasama tayo, ang kaibigan natin, si Sir Ruel. Sir, a blessed morning sa inyo dyan. Grabe. Ang in fairness hindi siya ganun kasing likot kagaya ng ibang isda. Medyo kalmado siya. Pero Sir Ruel, ano yung hawak mo na kwan? Ito yung ating native na gurami. Ito yung mga nakikita natin sa mga ilog, no, sir? Spotted gurami. Ito yung kinalakihan ko. Kaya pag sinasabing gurami, ito talaga yung pagkakakilala ko eh. Hindi ko inakala. Tama si Ma'am Lynn eh. Yung itsura ng hawak natin kanina, hawig nga ng kwan ng tilapia. Sir, paano niyo po ba napapalaki ng ganito kalaki itong mga gurami ninyo dito? Yun sir, para natin mapalaki yung mga gurami natin, it's arranged for the year, yung taon. Okay. Nila. So age, kasama sa age yun. Nila, kasama na po yun. Pero sir, ito po yung kakaiba, no? Kasi for a fish farmer like yourself, bakit po hindi tilapia ang inyong inaalagaan at nag-focus kayo sa gurami? Actually, yan po ay tinry ko rin nilabas ng way back 2018. Oo. Para maipakita sa mga farmers natin, lalo na sa mga tilapia grower, Oo. na hindi lang tilapia dito ang pwede natin alagaan, ibenta at maging pagkain ng tao, kundi may gantong species din. Meron pa, no? Kasi hindi ko pa po ito nakikita na available sa mga palengke. No? Yes sir, o hindi siya ganun Hindi to usually kasi makikita na matatandaan natin kung yung mga gantong klaseng kalalaking isda yung pwede nating pagpilian sa palengke. Sir, kung ako kunyari, meron akong fish pond tapos tilapia ako, bakit po ako magsiswitch sa gurami? Ano po ba yung mga advantages natin dito? Ang advantage po ng gurami natin, unang-una sa feeding, kasi hindi sila masyadong magastos sa pagpapakain ng feeds, yung mga commercial Okay. feeds. Bakit Sila po? ay halos ang kinakain nila sa tubig, mga halamang tubig, yung mga damo, Okay. mga Tangkong. yan, yung ating mga vegetable, mga leafy vegetable. Yan. So ito po, sir, normally kasi for tilapia, 4 to 6 months. Ito po yung normal size na makikita natin sa palengke, no? Ayun. Ito, ganito, mga more or less, mga nasa 400 to 600 grams po ito. Ito normally, para po ma-reach ng gurami yung ganito kalaki, sir, ilang buwan po yung aabutin? Kaya niya pong kailangan ma-reach niya yung 5 to 6 months. Okay, so more or less ganun din yung Oo. kwan. Pero yun nga, sinasabi ni Sir Ruel, mga kapuso, mas maganda po ito na, well, kung pag-aaralan dahil sa pakain. Ngayon yun kasi yung pumapatay sa mga Oo, yun ang isang fisher mabigat folks kasi. natin, ano? So ito po, normally sir, pag ganito kalaki, magkano naman po per kilo sa Pagka merkado? sa per kilo na po natin ng gurami, ng ating giant gurami, nabibili po siya ngayon within 300 to 350 pesos per kilo. So ito, mga more or less 3 to 5 kilos. Oo. So, ganun na lang din yung presyuhan, libo rin to, no? Oo, yes, sir. So maganda pa, mas mataas yung presyo kumpara dun sa tilapia. At saka yung itsura niya, yes, merong pagkakapareho sa tilapia, pero ito, yung parang bigote niya sa baba, Yung balbas. yan yung parang pinaka
nagpapaiba sa kanya. Sir Ruel, maraming salamat. Pero syempre, hindi lang doon kasi ipagluluto ko ng almusal yung ating mga kapuso. Ano? Ito normally daw, typically sila dito sa barangay nila, karaniwan mga may asim yung dish na ginagawa nila. Gagawa tayo naman, sarili nating offering para sa ating mga kapuso dito ng ginataang gurami. So we have here, ito medyo isang halos kasing size ng pinapakita natin kanina. Kailangan lang natin siyang i-fry. And then flip lang natin siya. Para hanggang mag-crispy lang din yung kabilang side. Ayan. You can choose to season this. Pero ako, since may sarsa, hindi ko na masyadong inaalala yon. Kasi i-absorb pa yan ng ating sauce, ng ating isda mamaya. We have here tomato. Siyempre sabi nga nila, pag isda, mas maganda kung merong luya. Lagay na rin natin yung ating sibuyas. And yung ating mga tipak ng bawang. So yan pa lang, definitely may elevate na yung lasa ng ating gurami. Pero may sinasabi rin si Sir Ruel kanina mga kapuso na according daw sa BFAR, yung ating gurami na ito, ang isa sa pinakamalasa, one of the tastiest freshwater fish na mabibili o maaalagaan. So magandang potential po yan para dun sa ating mga farmers na nagbabalak mag-explore ng ano pa yung pwede nilang ma-offer, nakakaiba. So again, advantages nga po nito is kahit matagal mo siyang alagaan para makuha yung mas malalaking sizes, hindi ka mamumulubi ika nga doon sa pagpapalaki kasi hindi mo na kailangang pakainin ng feeds. So yan na, igisa na natin. We're just gonna pour in our coconut cream. Then lagay na rin natin yung ating tanglad. This is optional. And then yung season natin, sinasabi natin kanina, na i-absorb nung ating fresh na isda. Respakan lang din natin ng kaunting salt and pepper. And konting sugar lang. Ngayon medyo mas maganda na yung balanse ng ating dish kasi meron na tayong asim from the kamatis, creaminess from the gata, tapos syempre yung linamnam from our aromatics and sweetness from our sugar. And then pakukuluan lang natin to or siguro simmer natin hanggang mag-thicken yung sauce. Lagyan na natin ng ating sili. And then kayo na pong bahala kung ano yung mas accessible sa inyong gulay. Pwede nyo itong paira ng other green leafy vegetables. Ito we're using here mustasa. Lagay na natin yan dyan. And then habang nagre-reduce yan, i-glaze nyo lang din yung ating sarsa doon sa ibang parte ng isda. Para lang din mas pantay yung pagkaka-absorb ng flavor na yan. So yan again, more or less, bigyan pa natin to ng mga 5 to 8 minutes. And then after nyan, eto na ang kalalabasan mga kapuso. First time ko ever makakapagluto at makakatikim ng gurami. Ngayon, tetest natin. Sabi ni Sir Ruel kanina isa daw sa pinakamasarap na isda. Makikita natin yung texture niya, flaky din. Pwede nating sabihing reminiscent or halos pareho nung kilala nating tilapia. Ang mas masarap sa kanya yung flesh niya, kahit mas naluto natin ng mas matagal sa sarsa, hindi siya yung nadudurog. Maganda yung mouthfeel niya and definitely pasok na pasok yung sinasabi nila dito na isa sa pinakamasarap na freshwater fish. Ayun solid na recipe na naman to mga kapuso. Ituloy naman natin ang food trip. As in, hindi tayo mabibitin dito. Sobrang laki kasi ng mga giant gurami. It's right. 3 to 5 kilos nga according to Chef ang isang giant gurami. Si Chef, mukhang marami na ang nahuli. Chef. Maraming gurami. Ay, oo nga no. Ay, Chef. Maraming gurami. Hi, Gurami Chef. na yan Gurami naman. Wow. Grabe. Dahil yung entry. A blessed morning pa rin sa inyo mga kapuso. Ito, saktong-sakto sa inyong appetite ito mga kapuso. Itong laki ng gurami nga dahil giant gurami ang ating food adventure this morning. Dito pa rin yan sa Muñoz, Nueva Ecija. At makikita natin, isa sa mga breeders na meron sila dito sa farm ni Sir Ruel. At bukod dyan, meron pa tayo na-discover mga kapuso.
kagaya ng mga tilapia, meron ding mga anomaly, ika nga. Ayan, meron silang albino dito na binibreed din nila. So hindi porke may albino ka, kapag binreed mo yung kalalabasan ng mga susunod na generation albino, talagang tsambahan nga daw ito. Sabi nila sa atin dito. And eto mga kapuso, kanina nakakuha tayo ng info from Sir Roel na ang sabi nila mas maganda daw or may mga advantages sa pag-aalaga ng gurami versus ibang aquaculture fish na mas sulit daw sa mga fisher folks natin, kasi hindi kagaya ng tilapia na kailangan mo constantly imo-monitor ng feeds. Ito po, maganda yung diet nila, pwede mong makuha lang dyan sa paligid, kagaya ng kangkong. Sabi ni Sir Roel kanina, yung mga tropa natin sa Bee Farm, kahit nga daw kamote, mga gulay na kadalasang nabibili natin sa palengke, yun din yung diet ng mga isdang ito. Kadalasan 5 to 6 months bago po natin makuha yung gantong size. So more or less yun nga, sabi natin kanina, mga 400 to 600 grams per piece, which is kung makikita natin halos kamukha rin ng tilapia. Ayan, nakawala na yung isa. Pero ang kakaiba sa kanya is yung parang sa baba niya. Ayan parang may bigote siya na ganyan. And nabanggit din natin kanina, it can grow as big as 60 inches. So imagine ninyo ito, mga one ruler ito, ganyan kalaki. Kaya nating mapalaki ng talagang isang tao, hindi kayang buhatin. At least 10 kilos po ang timbang nun. Ito, market price natin nasa 300 to 350 pesos ang kilo. Ang maganda po dito, mako-consider nating high value. As far as texture naman, pagkain, yung lasa niya, sinasabi rin po ng Bee Farm na one of the tastiest fish na meron tayo, freshwater fish. So magandang malaking-malaki po yung potential nito, lalong-lalo na sa ating mga farmers na nagko-consider na low yung cost pero maganda ang return. So syempre pag nagninegosyo tayo, yun yung isa sa mga importanteng pinag-aaralan natin. And hindi rin sila maselan mga kapuso. Kasi hindi kagaya nito, kagaya ng ibang isda na feature na natin, ito pag mga hinahandle natin ng ganito namamatay agad. Sila po, maganda ang kanilang resistance. Ito, nakakarating na daw po ito ng Visayas and Mindanao. Unti-unti na rin pinag-aaralan ng mga kapuso natin na mangingisda o nasa aquaculture yung potential po ng gurami. And pag ganito naman kalaki, ganito ka low maintenance, ika nga. Syempre meron pa rin mga kalaban, pero ito, mas malaki yung chance mong kumita pag gurami yung inyong aalagaan. At bilang kagaya ko namang kusinero, as far as taste, talaga namang pwedeng-pwede. Sabi nga natin, ulitin natin pag hindi pa kayo nakakatikim, pag nakakita kayo sa palengke, one of the tastiest freshwater fish, ayon sa Bee Farm, ang giant gurami natin. Hindi kagaya kasi, di ba, we have the parang impression na pag mas malaki yung isda, hindi na mas malasa. It's never the case daw po. Dito sa gurami, kagaya na natikman natin kanina, yung bigay nating recipe sa ating mga kapuso dyan. And kagandahan pa niya, syempre, pag ganito na yung lalabas doon sa inyong mga inaalagaan, eto, pwedeng-pwede pang high value. Maganda po dito, dahil hindi nga sila sensitive, pwede po itong makapag-breed up to 30 years. So, ganun katagal. Pwedeng-pwede ninyo pagkakitaan yung mga fingerlings, at yun nga, makakarating sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And more than that, malaki ang potential kasi ito sa maliit na pan na to, makakapag-alaga po kayo ng hundreds to thousands para po ma-reach natin yung 400 to 600 grams per piece. Ayan mga kapuso, winner na winner. Bukod sa mga, syempre, malulupit na recipes at mga gantong klase ng food adventure, mga kapaki-pakinabang na information, lalong-lalo na sa mga kapuso natin na naghahanap ng alternative means of siguro pagkakakitaan. Ito, magandang i-consider. Ito mga kapuso, kagaya po ng mga tilapia, ibang klase ng isda, ito native sa ibang Asian countries. So dinala po yan dito sa Pilipinas. Isa po dyan na nagdala na bansa is Thailand, na malaking-malaki ang potensyal. So yan, ang food adventure natin this morning mula dito sa Muñoz, Nueva Ecija. Laging tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita.
i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,